Nakakalungkot lang doon guys is kapwa mo Pilipino yung pa yung nanloko sa'yo, 'di ba? Kasi okay, lunch break sa work. So, mag-grocery tayo sandali habang lunch break ako sa work. Okay, let's see. Ano yung bibili natin? Your birthday, on your birthday, we'll have balloons. Ano pa, ma? Wait, Okay, let's go. Yun ang isang okay dito guys. See? Kapag naka-remote work ka, pwede mo isingit yung mga ganitong ganitong mga bagay. Okay, so pagkatapos namin mag-Guildford Mall, Walmart naman. Ewan ko kung bibili namin dito. Mukhang titingin yata ng laruan yung aking bunso. Papabili na naman ng laruan. Get one. Tissue. Wow, $13. Purple one. Follow mama. Okay, bye. Follow mama kasi. Papabili ka na naman akong ano-ano ha. Okay. So yan. Dito tayo naman sa Walmart naman tayo. Walmart. Alright. So, dami ditong kung ano-ano. Pero mas gusto namin sa Save on Foods or Safeway. Kasi mas konti ang tao tsaka parang mas organized doon. Para sa amin lang naman. Okay, so bili tayo ng nasan yun? Tayo ng formula milk. Kasi yung bunso ko nagagatas pa yun eh. Tingnan natin. Saan yun? Okay dun, sa kabila. Ito na. Natin. Yan, ito. Similac guys. So, ang Similac dito, $26. Almost $27. Slide down yan. Right. Wala tayo ng isa. Right. Tayo ng mga pambaon ng mga boys ko. Yan. Kasi guys, pinapabaunan namin sila pag pumapasok ng school. Natin. Yung mga normal lang naman like ano yan? Nuggets, ganyan. Nuggets. Mga sausage. Yan. Hindi naman tayo masyadong mamimili ng marami. Kasi nakapamili lang tayo last time eh. Hindi na kaya tayong brown rice. Ano ba yun? So, basmati brown. Ito tayong basmati brown rice. Yan natin dito. Yan natin kung meron meat na binibili ko.
Wala. Okay. Na natin. May binibili kong beef dito eh. Sarap to oh. Wala dito yung binibili ko guys. Sausage. Dito meron, ayun. Ito yung binibili naming nuggets para sa kids. Chicken nuggets. Okay. Yan. Tapos ito honey garlic, masarap to guys. Intis honey garlic. Sarap yan. Okay. So dito bili tayo ng pang emergency food. Corn beef. Ito. Ano yung Vienna sausage? 2. Alam niyo, nakakamiss na yung corn beef sa Pilipinas. So wala dito na. Let's go. Luncheon meat. Sarap kaya yun, may spam. Spam. So yung spam light. Wala yata. Ito na lang. Dalawa lang. Spam. Tapos ano pa ba? Wala yung corned beef na binibili natin. Ano ba to? Ito corned beef Mario's. Ano yung isa? Ito na lang, dalawa. Hello. I'm good. How are you? Cute ng bata. Ano ba dito? Meron naman tayong alagang pusa. Ay. Ito na tayo sa toy section. Anong bibili na naman nila dito? Ito ang favorite spot ng mga anak ko sa Walmart. Oh, di ba? Laruan. Sino ba namang may ayaw ng laruan, di ba? Kita ko nga, ngayong may edad na gusto ko pa rin maglaro Ano yun? Hanapin natin sila. Oh, wala dito. Nasaan yung mga kolokoy? Hi guys, eto nakauwi na tayo. So medyo umaambon ngayon, pero ang ganda pa rin ng paligid guys. Look at this. Look at that guys. So maulan ngayon sa labas. Hindi naman, parang nagsha-shower lang ng konti. Pero tignan nyo naman yung fog na yan So nakaka-amaze lang talaga. Okay, so going back dun sa pagkukwentuhan dapat natin ngayon, which is yung nangyari nga sa akin way back early this year, Kasi gusto kong magpagawa ng decal para sa car namin. Simple lang naman guys. Ang problema kasi yung specific na design na gusto ko, wala dito, wala online kahit sa Amazon or kahit saan. Wala akong makita, So nakakita ako sa Shopee.
sa Philippines. Ngayon nga lang, kasi kung bibili ko sa Shopee, tapos ipapa-deliver ko pa dito, ipapa-ship ko dito, mas mahal pa yung shipping kesa doon sa mismong product, di ba? So sabi ko, hanap na lang ako dito, baka merong pwedeng gumawa. So nakahanap naman ako sa Facebook Market, guys. And natuwa ako kasi Pinoy. So nag-usap kami with the sizing and pricing. In short, nagkasundo naman kami agad. So sinend ko sa kanya yung details, pati yung payment. Binayaran ko agad. Tapos na. So sabi niya, sige, sisimulan ko na, tapos ise-send ko sa'yo. Ship niya sa akin. So, yun. Tapos makalipas ang ilang araw, sabi niya, na-ship na daw niya via Canada Post. Ang Canada Post, guys, is parang postal mail yan dito sa Philippines, no? So ang sabi niya sa akin, matagal daw talaga kapag doon, no? So sabi ko, sige. So dahil sa Pinoy din naman, tiwala tayo, 'di ba? So ganyan nangyari. Lumipas ang araw, guys. Walang dumating. So nag-message ulit ako sa kanya. Sabi niya sa akin, sige, piprint na lang kita ng bago, 'di ba? So tapos ang sabi ko, siguro para din mas madali, mag-meet na lang tayo somewhere, 'di ba? So nag-okay naman siya doon, no, guys. Ang problema naman, nung nagbibigay na ako ng time, siya naman ang hindi pwede, no? Kesyo daw yung work daw niya, hindi daw swak doon sa oras. Naiintindihan naman natin yun. So di sabi ko, wala talaga tayong option kundi sa postal pa rin. So sinend niya uli sa postal daw, tapos humihingi ako, guys, ng tracking number, resibo, or kahit picture man lang. Wala naman siyang sinesend sa akin. Kumbaga, iniiba na niya yung topic kapag yun na yung hinihingi ko. So sabi niya, hintay lang daw. So sabi ko, sige. So hintay. Guys, umabot ng 1 linggo, walang dumating. So ang sabi ko, sir, siguro isoli nyo na lang yung pera, refund na lang. Guys, hindi na siya nag-reply. Tapos sinusubok akong tawagan, hindi na sumasagot. So yun lang, guys. Alam ko na scam nga tayo, 'di ba? Actually, guys, hindi nakakalungkot yung mismong pagka-scam or yung pera, kasi ang sabi ko nga, hindi naman siya ganun kalaki. Ako, guys, kapag nakakita ako ng Pinoy na nagbi-business dito sa Canada, kung ako, as much as possible, sana kung pwede ko makatulong, I will do it, 'di ba? Kaya din natuwa ako nung nalaman ko na Pinoy siya, 'di ba? Kaya nagtiwala din ako agad and everything. Kaso nga lang, ang nakakalungkot, yung mismong mangi-scam sa'yo, 'di ba? Kaya, guys, mag-ingat kayo kapag magpupunta kayo dito. Hindi porke Pilipino magtitiwala na kayo agad, 'di ba? Kasi, guys, ako may mga nakatransact na rin ako dito sa Facebook Market na hindi Pinoy, mostly puti, meaning Canadians. And to tell you honestly, guys, mas maayos pa sila kausap, 'di ba? I'm not saying na lahat ng Pinoy dito scam, 'di ba? Hindi ganoon. Ang sa akin lang is minsan nakakatakot ng makipag-transact pa sa kapwa mo Pinoy, kasi yun nga, tulad nung na experience ko nga, 'di ba? So kaya, guys, sa inyo, mag-iingat kayo, no? Pag nakapunta kayo dito or kahit saan man 'yan, hindi porke kalahi natin magtitiwala tayo agad. So shinare ko lang 'yon for awareness, no? Kasi yun nga, nangyari sa amin 'yon, and possible din na mangyari sa iba. Okay? So yun lang, guys. Thank you very much. Peace.